Nakatitig lamang ang pusa sa kanilang pagtulog sa bawat gabi. Nang check nila ang kanilang hidden camera, ay nalaman na nila ang dahilan. Ang bawat alaga ay may kanya-kanyang nakasanayang pagkilos. Sa kwentong ito, ang pusa ay tumititig lamang sa ama ng kanyang pamilya buong gabi. Ang lalaki naman na siyang haligi ng tahanan ay nahihiwagaan sa kung anuman ang nangyayari. Maigi na lamang at nadiskubre din niya ang dahilan sa tulong ng kanyang hidden camera. Ito ay istorya ni Daniel at ng kanyang alagang pusa na si Muffins. Noon pa man ay alam na ni Daniel na naiiba si Muffin sa ibang pusa. Kuting pa lamang si Muffin noon ng kanyang maampon. May sarili din itong nakagawian kagaya ng ibang pusa. Pero ang pinakakaibang ginagawa nito ay ang seryosong pagtitig nito kay Daniel habang natutulog. Ginagawa ito ni Muffin buong gabi sa hindi pa malamang kadahilanan. Pero nang malaman na ni Daniel kung bakit ito ginagawa ng kanyang alaga ay labis siyang nasorpresa. Si Muffin ay matagal nang naninirahan sa kanyang bahay. Mga 4 na taon na rin kung kanyang tatantyahin. Mabilis na naging komportable ang pusa sa kanyang tahanan at labis din itong minahal ng kanyang mga anak. Gusto ng mga anak ni Daniel na nilalambing si Muffin at madalas noon ay itinatabi pa nila ito sa pagtulog. Nagkaroon lamang ng problema at pagdududa si Daniel dahil sa biglaang paggawin ng pinapakita ni Muffin na tila kakaiba. Nagsimula ito sa isang Biyernes kung saan naging maganda ang panahon sa tanghali. Walang ibang gagawin si Daniel ng araw na yun at umalis lamang siya saglit para gawin ng ilan niyang hindi natapos na gawain at umuwi na rin pagkatapos. Dito na niya naabutan sa kanyang pag-uwi si Muffin na naglalakad paikot sa kanilang bakuran. May kagat-kagat pa itong isang bagay na hindi niya mahawari. Nawala naman ang kaba ni Daniel nang malaman kung ano yun. Ito pala ay isang daga na alam nating normal lang naman sa isang pusa. Makakatulong pa nga ito para mabawasan ang peste sa kanilang bakuran. Kaya naman, binaliwala na lamang ni Daniel ang bagay na yun at natuwa na lamang. Ilang araw makalipas ay nawala na ata sa isip ni Daniel ang ginagawang paghuli ni Muffin ng daga. Dito na rin nagsimulang muli gabi-gabi ang hirap niya sa paghinga tuwing nahihiga para matulog. Hindi na rin ito bago para kay Daniel. Dahil bata pa lamang ay pinahihirapan na talaga siya ng kanyang asma. Kaya't hindi nawawala sa tabi niya ang isang inhaler para sa ganung mga pagkakataon. Marami na siyang nakausap ng mga doktor at espesyalista pero wala ni isa man ang nakatulong sa kanyang pinagdadaanan. Kaya naman, wala nang nagawa si Daniel kung hindi ang sanayin ng kanyang sarili na mamuhay sa ganoong kondisyon. Isang bagay na hindi madali. Kagaya na lamang nung bata siya kung saan niya hindi magawang makasali sa mga tournaments. Pinagbabawalan siya noong makisali sa ilang pisikal na aktibidad na normal na ginagawa ng ibang bata. Kailangan niya din kontrolin ang kanyang paghinga at kailanman hindi siya natuto ng bisyo kagaya ng paninigarilyo. Mas nadagdagan pa ang problemang ito nang dumating si Muffin sa kanyang buhay. Gaya ng isang umaga kung saan nagising na lamang si Daniel dahil nahihirapan na siyang huminga. Tulog pang kanyang asawa kaya naman pilit siyang kumilos para ikuha ang kanyang sarili ng isang basong tubig. Pero nang paglabas niya sa kanyang kwarto ay dito na niya unang napansin si Muffin na nakatingin sa kanya ng kakaiba sa isang upuan. Nagpatuloy pa rin naman si Daniel sa pagpunta sa kusina at binaliwala na lamang ang kanyang nakita. Sa sumunod na araw ay halos malimutan na niya ang kakaibang inugali ng kanyang alaga. Pero nakita na naman niyang muli si Muffin na nakatingin sa kanya nang hindi gumagalaw kahit na kaunti lang. Sadyang kakaiba ang pinapakitang gawain ng pusa na waring seryosong nakamasid lamang sa bawat pagkilos na ginagawa ng kanyang amo. Si Daniel naman, sa pag-aakalang nagpapalambing lamang ang kanyang alaga, ay nilambing na lamang ito. Nagpatuloy lamang din ang ginagawang pagtitig ni Muffin sa kanya. Kaya naman, sinikap na ni Daniel na malaman ang dahilan ng lahat. Isang umaga habang si Daniel ay kumakain na ng kanyang almusal, si Muffin ay yakap naman ng kanyang batang anak na babae.
at kasabay nitong nanonood ng TV. Ilang sandali pa ay nakaramdam na lamang si Daniel ng kakaibang pakaramdam sa kanyang tiyan. Dito, bigla na naman niyang naalala ang kakaibang ginagawa ng kanyang alaga at hindi pa rin ito talaga maunawaan. Hindi na rin nagiging komportable si Daniel sa bagay na yun at hindi rin niya gusto ang pagiging malapit nitong masyado sa kanyang mga anak. Kasabay ng kanyang pangamba at pagdududa ay nakaisip na rin siya ng magandang idea. Agad siyang tumayo, kinuha ang kanyang wallet at agad na dumako sa kanyang kotse. Nagpaalam na lamang si Daniel nang biglaan sa kanyang pamilya at nagmamadali ng magmaneho papaalis. Umalis siya at dumiretso sa isang tindahan. Doon, bumili si Daniel ng kamera na may night vision. Ito ang kanyang kailangan para makakuha ng kasagutan. Umuwi na rin siya agad para ito masubukan. At gumana naman ito ng maayos. Itinago niya ang kamera sa likod ng isang libro sa loob ng kanyang kwarto. Kinagabihan, matapos pahigain ng mga bata at patulugin ay dumako naman si Daniel sa kwarto nilang mag-asawa. Habang papalapit sa kanyang kwarto ay nakita naman niya si Muffin sa may hallway. Tinignan naman ni Daniel ang kanyang pusa gamit ang malaberde nitong mga mata. Waring naghihintay lamang ito ng tamang sandali o pagkakataon para gawin ng isang bagay. Tsak naman na madadokumento ng kanyang kamera ang lahat, kaya't hindi na siya masyadong nag-isip pa at dumiretso na lamang sa pagtulog. Kinaumagahan ay maagang nagising si Daniel para masagot ng kanyang mga katanungan. Natakot siya sa masamang pwedeng mangyari. Sa puntong kinakailangan niyang sipain papalabas si Muffin sa kanilang tahanan. Nangangamba naman si Daniel sa magiging reaksyon ng kanyang pamilya kung sakali. Mahal ng kanyang pamilya si Muffin kaya naman tsak na ikakasurpresa nilang malaman. Kung madidiskubre niyang delikado pala ito para sa kanila. Matapos magpaalam sa kanyang mga anak na hinatid niya noon sa isang soccer practice, umuwi siya at naabutan si Muffin na seryoso na namang nakatingin sa kanya. Ang tanging tumatakbo lamang sa isip ni Daniel noon ay ang nilalaman ng footage na narecord ng kanyang kamera. Agad siyang nagtungo sa kwarto, nagsara ng pinto at hinugot na ang memory card sa kamera. Magkahalong pagkasabik at takot ang kanyang nararamdaman. Malalaman niya na rin kung bakit ba ginagawa yun ng kanyang pusa tuwing gabi. Sa ilang oras ng footage at wala naman siyang kakaibang na pagmasdan, nakita lamang niya doon silang mag-asawa na mahimbing lamang na natutulog at naglilikod para humanap ng komportableng posisyon sa kama. Pero nang finast forward na niya ang footage, ay dito na siya napahinto sa isang yugto ng eksena. Desidido na talaga si Daniel na malaman ang katotohanan. Maganda man ito o masama. Nalalapit na siya sa katotohanan ng mga oras na yun kaya't inihahanda na niya ang kanyang sarili. Sa footage ay nakikita niya si Muffin na dahan-dahan at maingat na naglalakad sa kanyang kama habang siya ay nasa mahimbing na pagtulog. Ilang sandali pa ay marahan nang lumapit si Muffin sa mukha ni Daniel. Dito, nagpakomportable lamang si Muffin sa tabi ng mukha ng kanyang amo. Dito niya napansin ng isang bagay. Nang siya'y paubo na ay dito na humiga ang pusa sa kanyang mukha. Nawala naman ang pangamba ni Daniel nang malaman ang dahilan ng lahat. Pagkatapos ngayon ay pumasok ng nagawa namang makapasok ni Muffin sa kwarto. Si Daniel naman ay napatingin na lamang dito at napangiti. Masaya na rin ang asawa ni Daniel na nalaman na ng kanyang asawa ang nais nitong malaman. At hindi pala ito ganun kasama gaya ng kanyang pinangangambahan. Si Muffin ay isang masayahing pusa at nais niyang gumawa ng tama. Wala naman siyang nais na saktan ang kanyang tagapag-alaga. Nais niya lamang na maging malapit dito sa lahat ng posibleng paraan. Ito lamang din ang paraan ng mga alaga para magpakita ng pagmamahal sa kanilang mga amo. Labis na naging masaya si Daniel na malamang hindi pala masama ang kanyang alaga. Nais niya lamang manlambing at makaramdam ng pagmamahal mula sa kanyang pamilya. Kinaumagahan, habang nagbabasa ng dyaryo ay napansin na lamang ni Daniel ang isang kalmot sa kanyang braso. Hindi na rin naman siya masyadong nagkaroon ng reaksyon dahil alam na rin niya kung saan ito nanggaling. Naunawaan na ni Daniel ang dahilan
kung bakit San si Muffin ay pupwesto lamang tuwing gabi sa kama sa lugar na kanyang nakasanayan. Nagustuhan niyo ba ang kwentong ito? May kwento pa ba kayong gaya nito na po pwede nating mapag-usapan? I-komento niyo lamang dyan sa ibaba at maraming salamat po.